Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hinanap ni Gael si Lucy sa buong bahay isang umaga. Mukhang gumaling na ito at bumalik na sa gym. Baka kasama na naman si Ryan. Mukhang madalas nitong kasama si Ryan nitong mga nakaraang araw. Hindi naman siguro masama kung titingnan niya iyon. Nagbihis muna siya bago lumabas ng bahay. Hindi naman ganun kalayo ang gym mula sa bahay niya, kaya pwedeng lakarin. Nang makita na niya ang sign ng gym, ay napansin niyang may kasabay siya. It was Kylo, the famous young governor from Nueva Maravilla. "What are you?" sabay nilang sabi. Napailing siya nang ma-realize kung bakit sila naroroon. "I'm checking on Lucy." Mukhang madalas siyang kasama ni Ryan ngayon. "Same. I'm checking on Patch." Lagi siyang hinihila ni Ryan. Nagkatinginan sila. Parang ayaw niya ang tinatakbo ng isip nila. "Do you think Ryan is?" tanong ni Kylo sa kanya. "Hindi ko alam." Dahan-dahan silang lumapit sa gym. Sumilip sila sa pinto para tingnan kung nasa loob nga ba ang dalawa. Nakita nila si Patch at ang girlfriend ni Kylo at si Lucy sa isang boxing ring. Parang nag-sparring sila sa isa't isa. From the looks of it, both women are good fighter. Kapag natutumba ang isa ay nakakabawi naman at napapatumba rin ang isa. "Your girlfriend is a good fighter," sabi niya kay Kylo. "Kilala ko si Teniente de Salva. May misyon sila minsan malapit sa probinsya. Magaling siya," wika nito. Napalingon naman siya rito. "Nakatrabaho mo siya noon?" "Not really. I just met her. She can be aggressive fighter din, giggly just fun the next minute." Napahawak ito sa sentido. "Ginagawa akong matini idol ng Philippines politics. She had to take a pictures with me para raw sa kapatid niya. She's easy to remember. Everyone seems to know her." Si Kylo ay isa sa pinakabatang opisyal ng gobyerno ngayon. Ito ang gobernador ng isa sa pinakamaunlad na probinsya sa bansa. Ang kanyang lalawigan ay kinilala bilang sentro ng renewable energy generator sa bansa. "Yeah, she's good," sabi niya rito bilang pagsang-ayon. "Well, anong meron dito?" Sabay silang napalingon sa likod nila at nakita nila si Ryan, nakaswal na umiinom ng iced coffee. I think I know kung bakit kayo nandito. Pero I want to hear from you. Amuse me." Napamulsa naman si Kylos at hinarap ito. "I was wondering where you're taking my girlfriend." "Same," sabi naman ni Gael. Tumaas ang kilay nito sa kanilang dalawa. "This is interesting. So care to enlighten us?" tanong naman niya rito. "Sure, sumama kayo sa akin." Naglakad sila papuntang office nito gamit ang daan sa likod. They were standing by a large table in the room na parang may paplanuhin sila. "Gael, alam mo namang may encounter si Lucy ilang linggo na nakalipas, hindi ba?" Tumango naman siya rito. "Tinutulungan ko siya sa mga plano. Katulong din namin si Patch." Nilingon nito si Kylo. "So you see, I'm not doing anything to your woman. But come to think of it, I actually like Lucy. My kind of a girl." Kumuyom naman ang kamay niya. Oo nga at wala siyang karapatan sa dalaga pero naiinis pa rin siya sa tingin ni Ryan. "What a plan?" tanong naman ni Kylo. "Linlangin natin sila." Paniguradong nakaabang na sila kay Lucy. Si Patch at ako ang makakasama niya. May security personnel from my agency na nakabantay sa mga lugar na daraanan namin. We don't want any civilian to be the casualties. Ang ama ni Lucy ang bahala sa local force para walang makaalam. "May maitutulong ba kami?" sabay na tanong nila ni Kylo. "Maliban na lang kung marunong kayong magpaputok ng barel, pasok kayo rito."
Kaya ko magpaputok ng baril, sabi naman ni Kylo. Nakakahiyaman pero game lang talaga siya magaling bumaril. Hindi niya sinubukan na magkaroon ng training dahil sa tingin niya, hindi niya naman ito kailangan. Magaling siya sa ibang bagay. Kaya ko magpalipad ng ilang drones na kayang bumaril ng bala. Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Si Ryan ang una nakabawi. Bakit may drone ka na kayang bumaril ng bala? Dahil hindi ako makakapagpaputok ng totoong baril, sagot naman ni Gael. Ngumisi naman si Ryan na parang kakahanap lang ng secret weapon niya. Sabay na bumagsak si Lucy at Patch sa ring pagkatapos nilang mag-sparring. I like your fighting style, hinihingal na sabi nito. Thanks, you're not but yourself, sabi naman niya rito. Sa tuwing nag-sparring sila ay mas nakakarami ito ng patumbas sa kanya. Mabilis at maliksi itong umatake. Ramdam niyang kontrolado nito ang bawat galaw para hindi siya masyadong masaktan. Hindi niya akalain na ganun ito kagaling sa unang tingin ay napaka-sopistikada nito. Tila ito isang modelo. Patch is a half Filipino and half Chinese. Slim ito, matangkad kaya hindi niya inaakala na ganoon ang lakas na napapakawalan nito. Idagdag pa na novya ito ni Governor Kylo. Kaya malayo talaga sa itsura nito ang kakayahan nito. Sa palagay mo, handa na tayo? Tanong nito. Oo naman. At alam kong may plano si Ryan. Sasabihin niya yun pagdating ni Daddy. Matagal na ako naghihintay ng aksyon. Wika naman ito. Umupo siya at tinignan ito. What do you do for a living? I mean, I'm just wondering how you met your boyfriend. Governor Crisologo is famous nowadays. Hindi niya maisip kung ano kaya ang ginagawa nito sa buhay kung mayroon itong kakayahan sa pagkikipaglaban. Umupo si Patch at tumingin sa kanya. I trust you with a secret. Uminom ito ng tubig habang nagsasalita. I'm an agent on suspension. Bilang parusa, inilagay ako ng aking amo, aka Ryan, sa isang butas ng impyerno. Ginawa niya akong bodyguard ni Kylo hanggang sa eleksyon. Napamangangan naman siya rito. Parang hindi niya ma-absorb lahat ng sinasabi nito. Isang agent ito na kung anong organisasyon na si Ryan ang namamahala. She doesn't know the nature of his business. At hindi ito tunay na girlfriend ni Kylo. It was all just a facade. Sorry, did I shock you? Nagtatakang sabi naman ito sa kanya. Oo, hindi ka totoo na girlfriend ni Kylo, yun ba? Nagkibit balikat naman si Patch. I don't do relationship. What in it for you anyway? Men would expect you to go soft on them and serve them with all your life. That's bullshit. What the year it's anyway? Dapat marunong magluto at maglinis ang mga lalaki. It's basic survival skills. Dapat mayroon ang sino man. Tumango naman siya rito. Gaano na kayo katagal ni Kylo? Almost a year, and I plan to stay hanggang sa mapatay natin ang gustong pumatay sa kanya. Hindi ka ba nagkaroon ng special na damdamin o anuman? Nakita niya na natigilan ito saglit. Si Patch answering right away. Hindi, trabaho lang. No more, no less. Tumango naman siya dito. Talaga? I mean, Kylo's not a bad catch. Mukhang may gusto siya sa'yo. Kasama yun sa plano namin, Lucy. Tumayo na siya at kinuha ang tuwalya niya. Pero hindi sa akin. Not to everyone. Patch. Naligo na siya at akmang babalik nang makita niya si Gael na nakatayo sa labas ng gym. Gael? Nilingon siya nito at ngumiti. Tama ba yun? Alam naman niyang nagiging mabait na ito sa kanya. Kaya hindi na dapat siya naninibago rito, di ba? Hey! Iniisip ko kung nasaan ka. Nagbabaka sakali ako nandito ka. Lagi lang naman ako nandito. Gusto mo bang kumuha ng makakain? Libre mo ba? Ngumisi ito at parang nagliwanag ang paligid niya. Napabuntong hininga siya. In love pa rin talaga siya sa gago. Daddy! Niyakap ni Lucy ang ama ng sunduin niya ito sa may helipad ng club. Mukha ka mabuti dito ah, puna nito sa kanya. Nanunukso ang mga mata nito habang nakatuto kay Gael at sa kanya.
Walang nakakaalam na nasa proseso sila ng annulment bukod kay Elizabeth. Siguradong malulungkot ang kanyang ama. Pumayat ka, are you still eating? Inakbayan siya ng ama. I miss you and your mom and Simon. Well, I'm here to end everything with you and your friends' help. Yes, Dad. Magugustuhan mo ang plano ni Ryan. Ryan? Tumango naman siya. Ang security director ng club. Gusto niya talagang tumulong para sa seguridad ng club. Inilibot nito ang tingin at napahawak sa jacket na suot. Maganda dito. Pero ang ganda pala rito talaga. Hanggang sa magasin ko lang ito nakikita. Well, nandito ka na po. You should enjoy the place. Pagkatapos ng misyon, Sir, yumukod ng bahagya si Gael para batiin ang ama niya. Hello Gael, salamat sa pag-aalaga sa anak ko ha. Nandito po ako para tumulong. Salamat. Sumakay na sila sa sasakyan at dumiretso na sa bahay ni Gael. Ayaw raw muna magpahinga ng ama, kaya dumiretso na sila sa opisina ni Ryan. Naroon din si Patch at ang nobyo nitong si Kylo. Major General De Salva, isang kasiyahang makilala ang isang militar na tulad mo, sabi naman ni Ryan. Narinig ko ang tungkol sa iyong agency. Interesado ako sa gawaing ginagawa mo. Wika naman ng kanyang ama. Ngumiti lang ang binata. You might need to sign an NDA for that. Interesting. Nagtawanan ang dalawa bago sila naupo sa mesa. Pinaliwanag ni Ryan ang mga plano nito. Ibig mong sabihin, gagamitin mo ang anak ko bilang pain? Kung ang magiging atake natin ay labanan sa kalye, ang maaaring mamatay lang sa kanila ang kanilang mga alipores. Pero kung makukuha nila si Lucy, pwede nilang dalhin sa kuta nila kung nasaan ang kapatid ng drug cartel na hinuli ninyo. He wouldn't go out in the open. Papanuurin lang niyang gumalaw ang mga tao niya, and for sure, he'll want to Lucy alive more than dead. Tintinid you too, remember? Bumuntong hininga ang ama niya. How do you guarantee my daughter's safety? Dilabas ni Ryan ang mga mapa ng club. We have 3 kilometers radius around the club. Hindi sila maglalagay ng bantay sa loob ng radius na yon. That's where we will set up some people. Makikita natin kung bubuntot sila at si Lucy. Dadalhin namin sa tagong lugar na walang madadamay na civilian. At mula doon, may trackers kaming ilalagay sa kanya. Una na sa waistband niya at ang isa naman sa kanyang sapatos. At dadalhin nila tayo sa kanilang pinuno, sabi naman ng ama. Yes, inilabas na namin lahat ng possible scenario na pwedeng mangyari. Lucy will be safe no matter what. Seryosong sabi naman ni Ryan. Ano ang maaari kong gawin kung gayon? Tanong naman ng ama. Kailangan nyo lang pong tiyakin na ang lokal na gobyerno ay hindi malalaman ang isang misyon na ito. Lihim ang misyon na to kung tutuusin. Nasabi na ito sa kanya ni Ryan, kaya hindi na siya nagulat. Nang mapalingon siya kay Gael, ay nakatingin lang ito sa kanya. Pag-alala ang makikita sa singkit nito mga mata. Hanggat hindi pa nila natatapos ang misyon na ito, ay hindi rin ito ligtas. Nang gabing iyon bago matulog ang ama niya, bumalik siya sa kwarto niya. Habang nagsusuklay ng buhok, ay napatingin siya sa unan na ibinigay ni Gael sa kanya. Nakadikit ang amoy ni Gael sa unan na iyon. Noong una ay iniisip niyang baka dahil nakatago sa kwarto nito ang mga unan, kaya nahaluan iyon ng mga iyon ng amoy nito. Ang ibang bedsheet at pillowcase ay amoy fabric detergent. Hindi niya gustong isipin na galing ito mismo kay Gael, pero amoy na amoy talaga niya ito sa unan. Ito rin malamang ang naglalagay ng gatas sa tabi niya, sa kama niya, pero hindi pa naman niya ito nahuli. Malalaman niya ito mamayang gabi. Marahan na siyang humiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa siya inaanto kaya hindi rin siya makatulog talaga. Hindi siya gaano naghintay na matagal nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Base sa lakad nito, si Gael nga ito. Bahagyang lumubog ang kama niya nang umupo ito. Maging ang amoy nito ay nanunuot sa ilong niya. Sinubukan niyang huminga ng normal para hindi siya nito mahuli. Ang hirap pala lalo na kung ang lakas ng tibok ng puso mo. I'm glad na nakatulog ka ng maayos.
Hinaplos nito ang buhok niya. I promise to keep you safe, Lucy. And to keep that. At least, iyon ang pangakong balak kong tuparin. Good night. Naputol ang paghinga niya nang maramdaman ang labi nito sa noo niya. Saka lang niya pinakawalan ang pinipigilan na paghinga nang marinig ang pagsara ng pintuan. Nanlalaki naman ang mga mata niya. Ginagawa ba iyon lagi ni Gael? Bumaling siya sa kinaroroonan ng una niya at niyakap iyon. Ipupusta niya ang buong sweldo niya ng isang buwan. Natotoo nga iyon. Pagkagising niya ay naligo siya at bababa na sana nang marinig niya si Gael at ang kanyang ama. Masaya ako na sa kabila ng hindi normal na inyong kasal ay maayos pa rin ang pagtanggap mo sa anak ko. Ang totoo, hindi kita gusto noon para sa anak ko. Pero noong tinanggap mo ang hiling ko na dumito siya, ay napahanga mo ako. Tuong nakita ko si Lucy pagkarating ko rito, nakita kong masaya ang anak ko. Napapasaya mo ang anak ko, Gael. Tinakpan niya ang bibig niya para pigilan ang paglabas ng mga hikbi niya. Si Lucy ang prinsesa ko. Gael, alam kong hindi ako ang pinaka-the best bilang isang ama. Pero habang kaya ko, habang may oras pa ako, gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya. She deserves all the love in the world. Sana mahalin mo ang anak ko ng nararapat para sa kanya. Masasaktan ang kanyang ama kapag nalaman nitong pinoproseso na nila ang kanilang annulment. Alam ko ang ginagawa niya. Gusto kong masaya siya, sir. Uwi ka naman ni Gael. Huminga siya ng malalim at ninulok ang bara sa kanyang lalamunan. Sana ay hindi mahalata ng dalawa ang pag-iyak niya. Kung naging maswerte lang siya, ay mayroon siyang asawa at ama na nagmamahal sa kanya. Pilit na pinasaya niya ang tinig. Good morning, Dad. Gael, you had breakfast already? We are having some. Join us. You'll have a long day. Oo nga pala. Today is the day. Everything has been set. Inihanda na ni Ryan ang lahat ng tauhan at mga kagamitan. They practice everything. Nothing should go wrong. Nang maiwan sila ni Gael sa kusina ay kinausap siya nito. Handa ka na ba? I want my family complete, Gael. Unfortunately, ito lang ang paraan para mangyari iyon. Ayokong mamuhay sa takot. Hindi magandang isipin na I was trained to protect people pero kami mismo ang nabubuhay sa takot. Ryan will keep you safe. Patch and Kylo will be there with you. Ngumiti siya dito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako uuwing duguan parang dati. Hindi ako natakot sa buong buhay ko. Uwi ka naman ni Gael. Natigilan naman siya. Anong sabi mo? Dumiretso ito ng tingin sa kanya. Huwag mo na ulit gagawin yun. Huwag kang mamamatay sa harap ko. Uwi ka ni Gael. Pinilit niya pagaanin ang pag-uusap nila. No, andito pa nga ako oh. Nag-wave pa siya ng kamay sa harap ni Gael. Hinawakan nito ang mga kamay niya at seryosong tumingin sa kanya. Basta, huwag na. Gustong-gusto na niyang tanungin rito kung bakit ba ito nagkakaganoon. Nagbago na ba ang nararamdaman nito? Natatakot siyang malaman ang totoo. Hindi pa siya handa na masaktan uli. Gusto niyang manatiling masaya sa kung anuman sila ngayon. Okay lang sa kanya na isipin na baka may patutunguhan ang nararamdaman niya kahit papaano. I won't, Gael. I won't. Nang hapong ding iyon, naghanda na nga sila. Gael was nowhere to be seen. Hindi na natuloy siya nakapagpaalam dito. Napailing na lang siya at tumutok sa kanyang misyon.